Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa inyong mga kababayan ko, mga suki ng ating Ka Eric Celis YouTube channel at mga nagsusubaybay sa ating live o minsan o kaya sa ating Facebook sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account. No? Mga kababayan, nakakabahala po itong inilabas nitong tinaguriang The Notorious Kuratong Baliling na itinuro sa mga balita na si Senator Ping Lacson na ngayon ay nag-aakto bilang special agent ng Malacanang kasama po ang onsi-onsihan na senador. Magwo-walk out na naman daw sila sa Lunes para walang quorum, so hindi maka-proceed legitimately ang sesyon sapagkat ina-anticipate po nitong onsi-onsihan ng mga senador ni Marcos at ni Romualdez. Hindi sila senador ng Republika ng Pilipinas, bagamat sila ay nakaupo dyan, ang interes na isinusulong nila, interes na mga nagpapanatili sa pandarambong at pangungurakot sa gobyerno led by Marcos and Romualdez. Kaya ang mga senador ni Marcos at Romualdez, hindi senador ng mamamayan, itong onsi-onsihan, Tito Soto, Ping Lacson, si Gatchalian, sila Hontiveros, si Pangilinan, si Bam Aquino, ang magkapatid na Erwin at Rapi Tulfo, sila Lito Lapid, sila Subiri at JB Ejercito, sila po ang tinaguriang si Kiko Sharon Pangilinan. Sila pong tinaguriang onsi-onsihan. No, nag-uunsihan sila, so uunsihin na naman nila ang taong bayan. Akala nila hindi natin ito mapapansin. Mag-walk out sila, ang rason nila, magpipiknik, ano na naman, mag-group meeting, mag-group photo o mamamasyal sa Luneta, no? Kung ano-ano na lang kabulastugan, this is a very clear na paglapastangan sa mandato na ibinigay ng taong bayan sa kanila. Dapat mag-resign na kayo, mag-resign na kayo. Ano pang walk out ang gimmick ninyo? Resign! Resign dapat itong onsi-onsihan na ito. Para naman makasave tayo ng bawat isa ay binabudgetan natin yan isang taon. Siguro ang sahod nila, privileges, at mga diskarte sa pundo, hindi yan bababa sa mga, pagpalagay mo na lang, mga 30 million a year. So, mababa na yung 30 million a year para sa bawat senador na ito, o baka 50 million a year, no? So, kung onsi sila, we can save every year ng mahigit kumulang ay mga kalahating bilyon pesos. Mantakin mo, we can save 500 million pesos or more, no? Para sa pera na dapat ay gagamitin para sa pagpapaunlad ng serbisyo ng ating Senado. So, why walk out? Resign. No? Ang purpose nila, tatlo. Number one, hindi maitutuloy ang amendment to the rules na mapapayagan sa plenary, sa botohan, at sa deliberation ang remote communication line via Zoom, via webinar, na pamamaraan o mode of participation in voting ng mga senador, including siyempre ang mga witnesses na ipinapatawag na hindi kakayanin ng kanilang physical situation na sila ay maging present physically and personally sa Senado. Iyon. So, iyon ang nais nilang harangan. Number two, ay mapipilayan ang majority block dahil walang quorum, hindi makaproceed ang sesyon. Ma-adjourn mo kasi pag i-question ang quorum, mananatili halimbawa si Tito Soto. Ang 10 wala at sasabihin niya as a minority leader ay ask for the quorum. E di walang quorum. Dapat ang quorum is mga aabot dapat ng 13 na mga senador ang present. Yun po ang quorum. Eh hindi aabot ng 13, mga kababayan, kung mag-walk out pati si Tito Soto. Okay. Ito ngayon ang problema nila dahil ang pwede silang ideklara na deliberately sinasabotahin nila ang Senado. And they can be subjected to disciplinary action. Pwede silang patawan ng suspensyon ng majority. Kailangan maghanda po dito ang majority block. Ano ang legal basis para sa pagpataw ng suspension. Halimbawa, isuspend sila for 60 days preventively at hindi sila papapasukin sa Senado dahil sila ay nananabutahi. Ginagawa nila ang pagsasadya, intentional and serious
na pagsabotahe sa sesyon ng Senado. So pwedeng gawin po yun laban sa kanila kung mayroong makikita na legal na batayan para ipataw ang disciplinary action. Okay? So kung mag-walk out ulit sila sa Lunes, kailangang may mga abogado na nakahanda na ang Senado, ang 13 brave senators para i-guide ang magiging desisyon na ito. Aabot ito sa korte. No? Siyempre, i-challenge nila ito ng unsi-unsian group. Ang importante, manindigan dito ang mga senador. Number 3 point natin, utos na po ito ni Marcos. Kumpas na po ito ng mga mandarambong. Kasi aantayin na nila na mawala si Senator Jingo Estrada physically, and then isa pang senador like Mark Villar or Joel Villanueva or either si Senator Chis Escudero. So magiging -3. Magiging 10 na lang ang matitira sa aktual na bilang ng mga senador na nasa majority block. So kung magkaroon ng botohan on motion or sa anumang mga deliberative decision in the plenary, 10 lang ang makakapagboto sa majority block. 11 ang minority. So, magkakaroon ngayon ng aktual na problema sa kapasidad at lakas ng majority block. Dahil ma-overrule sila ng minority na unsi-unsiyan dahil 3 ang wala sa kanila. Posibilidad yan. Kaya minamadali ng mga grupo ng unsi-unsihan na mga alipores na senador na tauhan ni Marcos at ni Romualdez, hindi ito taga pagtanggol ng Republika ng Pilipinas at interes ng mamamayan. Itong binanggit kong unsi-unsihan, markahan po natin sila dyan, ha. Kasama dyan si Mig Subiri na nagkukunwa-kunwari ang nagdrama-dramahan sa mga taga Mindanao dahil napuruhan siya, no. Huwag tayong pumayag na natatahimik tayo, mga kababayan. So ang disenyo ng walkout na ito ay para maihabol ang paglabas ng arrest order laban kay Jingo Estrada. So mag-1. So 11-11 na lang ang aktual na mangyayari dyan. Na bilang wala si Bato de la Rosa, wala si Jingo Estrada sa Lunes or Martes. Kung ihahabol ang pagpupumilit na mag-release ng arrest order na non-bailable ang krimen na ina-allege laban kay Senator Jingo Estrada, -2 na ang 13-11 sila. At kung ihabol pa ang iba pang kaso, at pati si Senator Bongo tinatarget na rin para sa ICC arrest order na ito, talaga namang mawawala ang bilang or yung number advantage ng majority sa majority block sa aktual na botohan. Pero sila pa rin ang nagko-control, nagpa-preside, pero yung numero nila sa botohan, sa deliberation at sa division of the House so-called sa botohan, talo sila. Kaya mag-walk out itong grupo nila Coratong at ni Itbulaga at ng unsi-unsihan na ito. Para hindi maabot ang numero sa majority block and so that they will become yung tinatawag na majority nga kayo pero kulang ang numero nyo sa pagbubutuhan, talo kayo sa amin. Yun! Sana po ay manindigan dito ang the 13 brave senators, of course, minus Bato de la Rosa right now, na ilusot na at ipagpapatuloy nila ang sesyon na i-approve nila ang amendment doon sa Rules of the Senate na papayagan po ang remote communication line participation upang kahit nakakulong man sakali si Senator Jingo Estrada or sino pang isa pang senador at wala din si Senator Bato de la Rosa, the Senate majority number and the majority block will remain na sila ang mangingibabaw. Baluktot na baluktot, tarantadong tarantado, at basurang basura itong mga anunsyo ni Senator Coratong Ping Lacson upang ipagmayabang pa niya na mag-walk out na naman sila sa Lunes. Sige nga, ipinapanawagan natin sa taong bayan na maglunsad tayo ng condemnation rally sa harap ng Senado sa Lunes, sa siguro mga maganda kung umaga nandun na tayo, mga 10 or 11 a.m. Magdala po tayo ng mga tubig, pang inom sa laban sa init, pang punas ng pawis, extra t-shirt. At skyflakes or pandesal, pwede na. Mag-ambag-ambagan tayo, let's go to the Senate. Sa Lunes,
Ipakita po natin na dapat mag-resign na lamang itong mga basura at tarantadong senador na kontrolado at kinukumpasan na ni Marcos at Romualdez para manatili ang isang bulok at kurakot na gobyerno instead na maglingkod sila bilang tama at tunay na senador ng Republika ng Pilipinas sa pagsusulong ng tama at tunay na interes ng mga mamamayan. Bakit mag-walk out pa? Lumayas na kayo. Huwag na kayong bumalik pa. Hindi namin kayo kailangan. At sayang ang kalahating bilyon pesos na mapupunta lang sa inyo kung ganyan lang ang gagawin ninyo. Taon-taon yun 500 million sa salaries and benefits nila ang estimated na napupunta sa kanila, mga kababayan. Including ang kanilang mga operations. Nitong unsi-unsihan na mga tuta na utusan na senador, di umano ni Marcos at ni Romualdez. Hindi sila senador ng mga mamamayang Pilipino. Kaya sa Lunes, June 1, salubungin natin ang masigabong na protesta. Masigabong na pagkondina itong gagawin ng walkout-walkoutan nila Lacson at nila Soto at ng unsi-unsihan na grupo nila upang manabutahin na naman sa makatarungan at matuwid na pag-amyenda sa Rules of the Senate upang hindi magtagumpay si Marcos na mapupurol niya at mapapalumpo at mapaparalisa ang kapangyarihan ng new Senate majority right now. Kaya tayo tumututol. Okay? So, panawagan na rin natin po ang pag-resign hindi lamang ni Marcos Jr., kundi mismo nitong mga alipores ng Malacanang na nagkukunwaring senador sila, pero interes ng mga mandarambong at mangungurakot ang pinagtatanggol nila sa loob ng bulwagan ng Senado. Nakakahiya at nakakagalit. Hindi tayo pwedeng maging audience na lamang dito, mga mamamayan. We have to push back. We have to exercise ang ating demokratikong karapatan at kalayaan na magpahayag, including ang pagkukondina natin sa balasubas at tarantado na plano na ito nila Ping Lacson, nila Tito Soto, nila Subiri, at ng mga Tulfo Brothers at mga kasabwat nila sa unsi-unsihan group. Kasama dyan itong si Wow Dagat, Kiko Sharon Pangilinan, si Ontiveros at sila Bam Aquino, at sila Ejercito at Subiri. Mga kababayan, we are the source of their power. Tayo po ang nagluklok sa kanila dyan. Tayo din po ang magtatanggal sa kanila dyan sa pagiging balasubas at tarantado na mga miyembro ng Senado. Dahil ginagamit nila ang kanilang posisyon at kapangyarihan hindi para sa pagtatanggol ng mamamayan at interes ng ikabubuti ng lipunan, kundi sa kanilang personal na kapakinabangan bilang mga attack bulldog ni Marcos laban sa kalaban sa oposisyon. Mantakin mo mag-walk out para isabotahe ang sesyon at hindi matutuloy ang lehitimo na proseso ng pag-amyenda doon sa mga rules ng Senado. Hindi ba yan ay katarantaduhan at kagaguhan? So wag nating hayaan na maging tarantado at gago ang ginagawa nitong mga unsi-unsihan na senador ni Marcos at nila Romualdez. Let's bring them to their proper place by calling out for their resignation. At nang sa ganon makapag-save ang taong bayan ng pera at resources at masave natin ang ating bansa sa kahihiyan na mayroon tayong bulok at mga basura na uri ng senador na nakaluklok dyan at nagagamit sila sa maruming laro ng politika ng bulok na administrasyon ni Marcos at kasabwat pa si Romualdez. Ayan. So, it's going to be a call 10 o'clock or 11 a.m. in the morning, June 1. Let's proceed sa Senate premises. Sa papuntang Roas Boulevard yan, yun lang problema kasi hindi yan daanan ng mga MRT or LRT direkta o ng mga transportasyon sa jeepney. So, hanapan po natin ang paraan na makapunta tayo doon sa harap ng Senado sa June 1. It's a day of the call of the people na kung hindi kayo mananatili na ipagtanggol ang sarili ng integridad at kalayaan ng Senado at gagamitin nyo pang pwesto nyo at kapangyarihan para balasubasin at tarantaduhin ang Senado at mag-walk out lang ang gagawin nyo,
at magiging tagapagtaguyod kayo ng interes ng mandarambong na administrasyon ni Marcos at Romualdez, you better resign. And let that be the call of the people sa darating po na Lunes, June 1. Ayan. So mga kababayan, abangan po natin ito sapagkat buong yabang at buong kahambugan pa na ipinapanawagan ni Ping Lacson na gagawin nila ang naturang hakbang lamang makapagsabotahe sila sa Senado. Pero nakalimutan nila ang isang importante na bagay. Hindi kailanman mananahimik ang mga mamamayan sa ginagawa ninyong abuso at lapastangan sa mga demokratikong institusyon na dapat ipinagtatanggol. Ginagawa ninyong kalukuhan at tarantado ang inyong ginagawa para lamang maprotektahan ang inyong boss. Hindi na ang taong bayan. Ang boss ninyo, yung mga mandarambong at mangungurakot na gusto nyong protektahan, kaya ayaw nyo magkaroon ng matino at maayos na daloy ng pagpupulong sa Senado. Marami po tayong isisingil sa kanila. Pero ang lahat ng ito ay magsisimula na sa June 1 sa panawagan nating mag-resign na ang onsihan ng mga senador na ito nang sa ganun po ay susulong ng maayos at matino ang ating bayan. Kung mayroon pong nag-check sa abuso ni Marcos at nila Romualdez sa kapangyarihan at pundo ng bayan, kahit nang matitira dyan ay 12 actual senators lang. Di ganun lang, 12 lang ang senador kung mag-resign sila. Kung hindi sila magre-resign, ay tutusukin natin sila ng ating matalas na pagpupuna at pagkukondina sa kanila. At hindi tayo papayag na mananahimik na lamang tayo. So kita-kita tayo sa Lunes, June 1. Pero mamayang hapon, Friday, mayroon na rin po tayong vigil doon sa Senado, mga kababayan. So, isulong po natin itong panawagan na dapat protektahan hindi lamang ang 13 brave senators. Kailangan protektahan natin ang integridad, dangal at kalayaan ng isang tunay na malaya na Senado. Kaya tayo doon pupunta. At didisiplinahin natin at ating lalatiguhin itong mga nabubulok na mga senador na unsi-unsihan ang tawag sa grupo nila at ngayon ay lantaran at garapalan na nagpapagamit at ginagamit nila Marcos at Romualdez para manatili po ang pagprotekta sa administrasyong nagpapatuloy ng pandarambong at pangungurakot sa pundo ng bayan at kawawa ang buong mamamayan dahil nalulubog sa utang, nalulubog sa krisis at kahirapan ang buong mamamayan, and yet ito pa ang ipinagtatanggol at isinusulong na agenda ng mga tarantadong unsi-unsihan na senador ni Marcos doon sa Senado. Darating din po ang sama-samang pagkilos ng mga mamamayan, tiyaga at porsige lang tayo sa pagmumulat at pagpapaliwanag. Power belongs to the people, and when the people exercises power, no powerful force can stop the people to make change for society and to reform the government. Yan ang ating gagawin. Maraming salamat sa pagsubaybay, pagtitiwala at pagtulong na lumago ang ating mga videos and talakayan dito sa Ka Eric Celis YouTube channel. At mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo rin mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat sa ating pagsasama at pakikipagkaisa na ito. Naway magbunga ito ng makabuluhang pagbabago sa ating lipunan at sa ating pamahalaan. Mabuhay po kayo. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Maraming salamat.